Araw-araw na pagbasa ng Biblia Araw 223. Lumang Tipan, Ecclesiastes 1, Ecclesiastes 2, Ecclesiastes 3:1-22. Ito ang mga salita ng mangangaral, ang anak ni David at hari sa Jerusalem. Sabi ng mangganagarel, tulad ng isang singaw ng ambon, tulad ng isang simoy sa hangin, lahat ay maglalaho, mag-iiwan ng maraming katanungan. Anong mapapala ng sangkatauhan mula sa lahat ng gawain na kanilang pinaghirapan sa ilalim ng araw? Isang angkan ang lumilipas, at isa namang angkan ang dumarating, ngunit mananatili ang daigdig magpakailanman. Sumisikat ang araw at lumulubog ito at nagmamadaling babalik sa lugar kung saan muli itong sisikat. Umiihip ang hangin sa timog at magpapaikot-ikot hanggang sa hilaga, laging lilibot sa ganitong landas at magpapabalik-balik muli. Umaagos patungo sa dagat ang lahat ng mga ilog, ngunit ang dagat ay di mapupuno. Kung saan patungo ang ilog, doon muli ito tatanggo. Ang lahat ay nakakapagod, at wala ni isa man makapagpapaliwanag nito. Ang mata ay walang kasiyahan sa nakikita nito, ni tainga man ay napupuno ng naririnig nito. Ano man ang nangyari ay siya rin ang mangyayari, at ano man ang nagawa ay siyang magagawa. Walang bago sa ilalim ng araw. Mayroon bang anumang bagay na maaaring masabi, masdan mo, ito ay bago? Ano man ang nangyayari ay nangyari na sa matagal na panahon, noong mga panahong nauna pa sa atin. Tila wala ni isa man ang nakakaalala sa mga bagay na naganap sa sinaunang panahon. At ang mga bagay na nangyari sa nauna pang panahon at ang mangyayari sa hinaharap ay malamang na hindi rin maaalala. Ako ang mangangaral, at ako ay naging hari ng buong Israel sa Jerusalem. Inilaan ko ang aking pag-iisip sa pag-aaral at pagsisiyasat gamit ang karunungan sa lahat ng ginawa sa ilalim ng kalangitan. Ang pagsisiyasat na iyon ay isang mabigat na gawain na ibinigay ng Diyos sa mga anak ng tao upang pagkaabalahan. Nakita ko ang lahat ng gawaing ginanap sa ilalim ng araw, at masdan, lahat ng mga ito ay magiging singaw at isang pagtangkang habulin ang hangin. Ang baluktot ay hindi na maitutuwid. Ang nawala ay hindi na mabibilang. Sinabi ko sa aking puso, masdan, ang nakamit kong karunungan ay higit kaysa mga nauna sa akin sa Jerusalem. Nakita ng aking isip ang malawak na karunungan at kaalaman. Kaya inilagay ko sa aking puso na matutunan ng karunungan at maging kabaliwan at kahangalan din. Naintindihan ko rin na ito ay isang pagtangkang habulin ng hangin. Dahil sa kasaganaan ng karunungan ay maraming kabiguan, at siya na nagdaragdag ng kaalaman ay nagdaragdag ng kalungkutan. Sinabi ko sa aking puso, pumarito ka ngayon, susubukin kita sa kasayahan. Kaya magsawa ka sa kalayawan. Ngunit masdan, ito rin ay pansamantala lamang. Sabi ko tungkol sa halakhak, ito ay kabaliwan, at tungkol sa kasiyahan, anong silbi nito, sinaliksik ko sa aking puso kung paano ko mapagbibigyan ang aking mga pagnanasa sa pag-inom ng alak. Hinayaan kong gabayan ako ng karunungan kahit na pinanghahawakan ko pa rin ang kahangalan. Nais kong malaman kung ano ang makabubuti para sa tao na gawin sa ilalim ng kalangitan sa mga araw ng kanilang mga buhay. Nagawa ko ang mga dakilang bagay. Nagtayo ako ng mga bahay para sa aking sarili at nagtanim ng mga ubasan. Nagtayo ako ng mga hardin at mga liwasan para sa aking sarili, sa loob ng mga ito ay nagtanim ako ng lahat ng uri ng bungang kahoy. Lumikha ako ng mga lawa ng tubig upang diligan ang isang kagubatan kung saan naglalakihan ang mga puno. Bumili ako ng mga aliping lalaki at aliping babae, mayroon akong mga aliping isinilang sa aking palasyo. Mayroon din akong mga malalaking pag-aari na mga bakahan at mga kawan, higit na marami kaysa sa sinumang haring namuno sa Jerusalem bago ako. Nakapag-ipon ako para sa aking sarili ng pilak at ginto, ang mga kayamanan ng mga hari at mga lalawigan. Mayroon akong mga lalaki at babaeng mang-aawit para sa aking sarili, sa pagmamagitan ng maraming asawa at mga iba pang babaeng kinakasama. Ginawa ko ang mga bagay na maaaring magdulot ng kaligayahan sa sinumang lalaki sa ibabaw ng mundo.
Kaya ako ay naging higit na dakila at mas mayaman kaysa sa lahat ng nauna sa akin sa Jerusalem, at ang aking karunungan ay nanatili sa akin. Ano man ang hangarin ng aking mga mata, hindi ako nagpipigil sa kanila. Hindi ko pinipigil ang aking puso sa anumang kasiyahan, dahil ang puso ko ay natuwa sa lahat ng pinaghihirapan ko, at ang kasiyahan ay ang aking gantimpala sa lahat ng aking gawain. Pagkatapos minasdan ko ang lahat ng mga gawain na tinapos gawin ng aking mga kamay, at sa pinagsikapang gawin, ngunit muli, ang lahat ng bagay ay parang singaw at isang pagtangkang habulin ang hangin. Wala itong pakinabang sa ilalim ng araw. Pagkatapos bumaling ako para pagtuunan ng karunungan, gayon din ang kabaliwan at kahangalan. Para ano ang maaaring gawin ng susunod na hari na hindi pa rin nagagawa? Pagkatapos nagsimula kong maunawaan na ang karunungan ay mayroong kalamangan sa kamangmangan, gaya ng liwanag na mas mabuti kaysa kadiliman. Ang matalinong tao ay ginagamit ang kanyang mga mata sa kanyang ulo para makita ang kanyang patutunguhan, pero ang mangmang ay naglalakad sa kadiliman, kahit na alam kong iisang kapalaran ang nakalaan sa lahat. Pagkatapos sinabi ko sa aking puso, kung ano ang mangyayari sa mangmang ay mangyayari rin sa akin. Kaya anong mayroong pagkakaiba kung ako ay napakatalino? Napagpasyahan ko na sa aking puso, ito man ay parang singaw lamang. Para sa matalinong tao, tulad ng mangmang, ay hindi na maaalala sa mahabang panahon. Sa mga darating na mga panahon ang lahat ay matagal na kalilimutan. Ang taong matatalino ay mamamatay katulad lang ng mangmang. Kaya kinamuhian ko ang buhay dahil lahat ng ginawa sa ilalaim ng araw ay masama para sa akin. Ito ay dahil ang lahat ay parang singaw at isang pagtangkang habulin ng hangin. Kinamuhian ko ang lahat ng aking natupad na aking pinaghirapan sa ilalim ng araw dahil kailangang iwanan ko sila sa taong susunod sa akin. At sino ang nakakaalam kung siya ay magiging matalinong tao o isang mangmang? Gayunman siya ay magiging Panginoon sa lahat ng bagay sa ilalim ng araw kung saan naitayo ang aking gawa at naitatag ang aking karunungan. Ito rin ay usok, dahil doon nag-umpisang malungkot ang aking puso sa lahat ng paghihirap na aking ginawa sa ilalim ng araw. Sapagkat maaaring may isang taong gumagawa ng may karunungan, may kaalaman, at kahusayan, ngunit iiwan niya ang lahat na mayroon siya sa isang taong walang nagawa sa anuman dito. Ito rin ay usok at isang malaking kapahamakan. Para sa anong pakinabang ang makukuha ng tao na nagsisikap magtrabaho at sa kanyang puso ay pinipilit tapusin ang kanyang mga gawain sa ilalim ng araw. Bawat araw, ang kanyang trabaho ay masakit at mahirap, kaya sa gabi ang kanyang kaluluwa ay hindi makahanap ng kapahingahan. Ito rin ay usok. Walang mabuti sa isang tao maliban lamang sa kumain at uminom at masiyahan sa kung ano ang mabuti sa kanyang ginagawa. Nakita ko na ang katotohanan ito ay nagmumula sa kamay ng Diyos. Kaya sino ang makakakain o sino ang magkakamit ng kahit anong uri ng kasiyahan na hiwalay sa Diyos? Kaya sa isang taong nagbibigay lugod sa kanya, ibinibigay ng Diyos ang karunungan, kaalaman at kagalakan. Gayunman, sa makasalanan ibinibigay niya ang gawain ng pag-iipon at pagtatabi para maaari niyang ibigay ito sa isang taong nagbibigay kaluguran sa Diyos. Ito rin ay katumbas ng singaw at isang pagtangkang habulin ng hangin. Sa lahat ng mga bagay ay mayroong isang itinakdang panahon at isang kapanahunan sa bawat layunin sa ilalim ng langit. Panahon ng kapanganakan at panahon ng kamatayan, panahon ng pagtatanim at panahon ng pagbubunot ng mga pananim, panahon ng pagpatay at panahon ng pagpapagaling, panahon ng paggiba at panahon ng pagtatayo, panahon ng pag-iyak at panahon ng pagtawa, panahon ng pagtangis at panahon ng pagsayaw, panahon ng paghahagis ng mga bato at panahon ng pag-iipon ng mga bato, panahon na pagyakap sa ibang tao, at panahong hindi pagyakap. Panahon sa paghahanap sa mga bagay at panahon ng paghinto sa paghahanap, panahon ng pag-iingat ng mga bagay at panahon ng pagtatapon ng mga bagay, panahon ng pagpunit ng kasuutan at panahon ng pananahi ng kasuutan, panahon ng pananahimik at panahon ng pagsasalita, panahon ng pag-ibig at panahon ng pagkamuhi, panahon ng digmaan at panahon ng kapayapaan.
Anong pakinabang ang makukuha ng manggagawa sa kanyang gawain? Nakita ko na ang gawain na ibinigay ng Diyos sa tao para tapusin. Ginawang angkop ng Diyos ang lahat ng bagay para sa bawat panahon. Inilagay din niya ang kawalang hanggan sa kanilang mga puso. Ngunit hindi nauunawaan ng sangkatauhan ang mga gawang ginawa ng Diyos mula sa simula hanggang sa wakas. Alam ko na walang mabuti sa isang tao maliban sa magsaya at gumawa ng kabutihan habang siya ay nabubuhay, at ang bawat isa ay dapat kumain at uminom, at dapat maunawaan kung paano matuwa sa kabutihang nagmumula sa lahat ng kanyang ginawa. Ito ay isang kaloob mula sa Diyos. Alam ko na anuman ang ginawa ng Diyos ay magtatagal magpakailanman. Walang maaaring may dagdag pa o maalis dahil ang Diyos ang siyang gumawa dito upang lumapit ang mga tao sa Kanya ng may karangalan. Anuman ang nangyayari ay nangyari na, anuman ang mangyayari pa ay nangyari na. Hinahayaan ng Diyos na hanapin ng tao ang mga nakatagong bagay. At nakita ko sa ilalim ng araw na kasamaan ang nangyayari kung saan dapat naroon ang katarungan, at sa lugar ng katwiran, kasamaan ay madalas matagpuan. Sinabi ko sa aking puso, hahatulan ng Diyos ang matuwid at ang masama sa tamang panahon sa bawat bagay at sa bawat ginawa. Sinabi ko sa aking puso, sinusubok ng Diyos ang tao para ipakita sa kanila na sila ay tulad ng mga hayop. Dahil parehong kapalaran ang nagaganap sa mga tao na nagaganap sa mga hayop. Katulad ng mga hayop, ang mga tao ay lahat namamatay. Lahat sila ay dapat ihinga ang parehong hangin, upang sa gayong paraan ang mga tao ay walang kalamangan sa mga hayop. Hindi ba ang lahat ng bagay ay isang mabilis na paghinga lamang? Lahat ng bagay ay mapupunta sa iisang lugar. Lahat ng bagay ay nagmula sa alabok, at lahat ng bagay ay nagbabalik sa alabok. Sinong nakakaalam kung ang kaluluwa ng mga tao ay mapupunta paitaas at ang kaluluwa ng mga hayop ay mapupunta sa lupa? Kaya muli kong naunawaan na walang mainam sa kahit na sinong tao kundi magalak sa kanyang gawain, dahil ito ang kanyang bahagi. Sino ang maaaring magpabalik sa kanya upang maipakita kung ano ang magaganap pagkatapos niya? Bagong Tipan, 1 Corinthians 7:1-16. Ngayon tungkol sa mga bagay na isinulat ninyo sa akin, may mga panahon na nakakabuti sa isang lalaki na huwag sumiping sa babae. Ngunit dahil sa mga tukso ng mga maalay na gawain, bawat lalaki ay dapat magkaroon ng sariling asawang babae at ang bawat babae ay dapat magkaroon din ng sariling asawang lalaki. Dapat ibigay ng asawang lalaki sa kanyang asawa ang pangmag-asawang karapatan at ganoon din ang asawang babae sa kanyang asawang lalaki. Hindi ang babae ang may kapamahalaan sa kanyang sariling katawan, kundi ang kanyang asawang lalaki. At ganoon din, ang lalaki hindi siya ang may kapamahalaan sa kanyang sariling katawan, kundi ang kanyang asawang babae. Huwag ninyong ipagkait sa isa't isa ang pagsisiping, maliban sa napagkasunduan at sa isang takdang panahon. Gawin ninyo ito upang maitatalaga ang inyong mga sarili sa pananalangin. Pagkatapos magsama kayong muli upang hindi kayo matukso ni Satanas dahil sa kawalang pagtitimpi. Ngunit sinasabi ko sa inyo ang mga bagay na ito bilang pagsusumamo at hindi bilang isang utos. Nais ko sanang ang bawat isa ay katulad ko. Kaya lang may kaloob ang bawat isa na galing sa Diyos. Ang isa ay may ganitong uri ng kaloob at ang iba ay may ibang kaloob. Sa mga hindi pa nag-aasawa at sa mga babaeng balo sinasabi ko na mas mabuti pa sa kanila na manatiling walang asawa, katulad ko. Ngunit kung hindi na nila kayang pigilan ang kanilang mga sarili, sila ay dapat ng mag-asawa. Dahil mas mabuti na sila ay mag-asawa kaysa mag-alab sa pita ng damdamin. Ngayon sa mga may asawa ibinibigay ko ang utos na ito, hindi ako, kundi ang Panginoon. Ang babae ay hindi dapat humiwalay sa kanyang asawa. Ngunit kung siya ay hihiwalay sa kanyang asawa, dapat na manatili siyang walang asawa o kaya ay makipagkasundo sa kanya. At ang lalaki ay hindi dapat hiwalayan ang kanyang asawa. Ngunit sa iba ay sinasabi ko, ako, at hindi ang Panginoon,
na kung may kapatid na lalaki na may asawang hindi mananampalataya, at kung ang babae ay kuntento naman sa pakikisama sa kanya, huwag niya itong hihiwalayan. Kung ang babae ay may asawang hindi mananampalataya at kung ang lalaki ay kuntento naman sa pakikisama sa kanya, huwag niya itong hihiwalayan. Sapagkat ang asawang lalaki na hindi mananampalataya ay naibukod na dahil sa kanyang mananampalatayang asawa, at ang babae na hindi mananampalataya ay naibukod na rin dahil sa kanyang asawang mananampalataya. Kung hindi, ang inyong mga anak ay hindi malilinis, ngunit sa katotohanan sila ay naibukod na. Ngunit kung ang hindi Kristiyanong asawa ay humiwalay, hayaan siyang umalis. Sa ganyang mga kalagayan, ang mga kapatid na lalaki at babae ay hindi nakatali sa kanilang mga sumpaan. Tinawag tayo ng Diyos na mamuhay na mapayapa. Sapagkat babae, paano mo nalalaman kung male iligtas mo ang iyong asawa? O lalaki, paano mo nalalaman kung mal iligtas mo ang iyong asawa? Mga awit, Psalm 94 is the 12-23. Pinagpala siya na iyong tinuruan, Yahweh, siya na tinuruan mo mula sa iyong batas. Binigyan mo siya ng kapahingahan sa oras ng kaguluhan hanggang ang isang hukay ang binungkal para sa masasama. Dahil hindi iiwanan ni Yahweh ang kanyang mga tao o pababayaan ang kanyang pag-aari. Dahil mananaig ang katarungan, at lahat ng matuwid ay susunod. Sino ang babangon para ipagtanggol ako mula sa mga gumagawa ng masama? Sino ang tatayo para sa akin laban sa mga masasama? Maliban na lang kung si Yahweh ang aking naging tulong, sa kalaunan, ako ay hihiga sa lugar ng katahimikan. Nang sinabi ko, ang aking paa ay nadudulas, ang iyong katapatan sa tipan, Yahweh, ay itinaas ako. Kapag ang mga alalahanin na nasa akin ay nagbabadyal na tabunan ako, ang iyong kaginhawaan ang nagpapasaya sa akin. Kaya ba ng masasamang mga pinuno na makiisa sa iyo, silang mga gumawa ng walang katarungan sa pamamagitan ng alituntunin? Sila ay magkasama na nagsasabuatan para kunin ang buhay ng matuwid at kanilang sinsusumpa sa kamatayan ang walang sala. Pero si Yahweh ang naging matayog kong tore, at ang aking Diyos ang naging bato sa aking kanlungan. Dadalhin niya sa kanila ang kanilang sariling labis na kasalanan at puputulan niya ang sarili nilang kasamaan. Si Yahweh ang ating Diyos ang paputol sa kanila. Ama naming nasa langit, habang kami ay nagmumuni-muni sa panandalian ng buhay ayon sa Ecclesiastes, ipaalala mo sa amin ang kahalagahan ng pagpapahalaga sa bawat sandali at sa mga panahong iyong itinalaga para sa amin. Sa diwa ng unang Korinto, tulungan mo kaming mabuhay ng maayos kasama ang isa't isa, na pinahahalagahan ang aming mga relasyon at pangako bilang mga biyaya mula sa iyo. Naway makahanap kami ng aliw sa awit Kapitulo 94, sa pagkaalam na iyong sinusaway at ginagabayan kami, na sa huli ay pinatutungo kami sa katwiran. Bigyan mo kami ng karunungan upang tanggapin ang kasalukuyan at magtiwala sa iyong banal na layunin. Tulungan mo kaming marinig ang iyong tinig at sumunod ng tapat. Amen.